sa ating lahat. Tayo ngayon ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. At ang pag-uusapan po natin mga kapatid ay ang napapanahong okasyon na ipinagdiriwang ng mga tao sa araw at sa mga panahong ito. Yung pagsamba at paglilingkod na ginagawa nila sa kanilang Diyos. Ngunit, paano ba talaga sambahin ang Diyos ayon sa Biblia? Sa 1 Kapitulo 4, ang talata po'y 23, datapwat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Tandaan po natin, yung Diyos na sasambahin natin, mga kapatid, ay Espiritong Diyos. Hindi po siya gawa ng kamay ng mga tao. Sa katunayan, sinasabi ng banal na kasulatan sa Isaiah chapter 46, verse 5, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Diyos mismo ang nagsasabi, wika niya'y, sino ang kanyang kaparis? Sino ang kanyang kagaya? Bakit ito sinabi ng Panginoon? Sapagkat maraming tao sinamba ang Diyos sa paraang gusto nila, sa paraan, mga kapatid, na sila ang may akda. Sa aklat ng mga awit, 115, sa versikulo 3, babasahin ko po. Ngunit, ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Ito ang Diyos ng sanlibutan ito, mga kapatid. Dagdag pa ng Biblia, sila'y may mga bibig, ngunit hindi nakapagsasalita. May mga mata, mayroon, ngunit hindi nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakadilim. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi nakakaamoy. Sabi pa ng Biblia, mayroon silang mga kamay, ngunit hindi nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi nakakalakad. Di nakapagsasalita man, sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Ito ang pagpapahayag ng Biblia. Yung Diyos ng sanlibutan ito'y gawa, niyari ng kamay, mga kapatid, ng mga tao. Ito yung kanilang sinasamba, pinagpupugayan. Ang iba pa nga sa kanila ay pinupunas-punasan, mga kapatid, ng panyo, hinahalikan, at yaong panyo, mga kapatid, itinadampit sa kanilang mga katawan. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya nahawakan, mga kapatid, ng kamay ng mga tao. Sabi ng ilan, hindi po, Pastor. Ito'y pagpapaalala lamang. Itong mga larawang ito'y simbolo lamang. Pagpapaalala. Parang mga magulang. Nang sila'y yumaon, meron silang naiwang larawan. Parang ganun daw itong mga larawang ito. Pero hindi ganun sa Biblia. Sinasabi ng aklat ng 1:14-26, datapwat ang mga aliw sa makatwin bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Meron pong tagapagpaalala, hindi larawan, hindi ribulto, hindi mga bagay na ginawa ng kamay ng mga tao ang pwedeng magpaalaala sa atin patungkol sa Diyos. Ang tanong, sino, ano ang pwedeng magpaalala sa atin? Sinasabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa atin ng lahat ng mga bagay
na sinabi ng Panginoon. Kaya hindi mo kailangan ng larawan. Hindi mo kinakailangan, kaibigan, kapatid, ng anumang simbolo. Ang kailangan mo'y Espiritu Santo na nanggagaling sa Ama, sa ating Panginoon, upang siyang maging tagapagpaalala natin sa Diyos. Kaya nga, ito ang pagtuturo ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu. At kung sasambahin mo siya, sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sana po, kapatid, sa maliit na pag-aaral na ito, napagpala tayo. Purihin ang ating Panginoon, purihin ang Diyos na Tuhan. Maaari po kayong magtanong, mga kapatid, sapagkat walang tanong na di walang sagot sa Biblia, pagkat ang salita niya ay katotohanan.